Na yung pang-apat na araw namin dito sa ospital at sa wakas makakauwi na din kami. Maaga nga kami nagising dyan dahil sabi ni Daddy palitan ko daw siya ng damit at ilang araw na din siyang hindi naliligo. 4 na araw siyang nako-confine dito sa ospital at hindi siya nakakaligo kaya ito pinalitan ko siya ng damit pero bago ko siya pinalitan pinunasan ko rin nga muna yung katawan niya para kahit papaano mapreskuhan siya. Alcohol at wipes na nga lang din yung ginamit kong panglinis dyan sa katawan niya para mabilis din lang matuyo. Itong kanang braso na nililinis ko sa kanya, ito talaga yung walang pakiramdam pa hanggang ngayon hindi nga daw niya maitupi yung mga daliri niya. Pero pinaliwanag naman sa amin ng doktor na kapag nga daw na stroke, ang huli daw talagang nakaka-recover ay yung mga braso at mga daliri. Itong puting t-shirt na nga lang yung pinasuot ko sa kanya para mas presko sa pakiramdam. Pagkatapos sabi niya galaw-galawin ko daw konti yung braso niya. Napi ko na rin dyan yung mga kumot na ginagamit niya at hinanda ko na nga rin itong lamesa para kumain na din siya ng almusal. Hindi ko lang nabidyohan pero naglakad na yan dyan gamit nga lang yung pinakastandong swero niya papunta dito sa lamesa. Ang lakas talaga ng loob nitong si Daddy, medyo pasaway din talaga. At maaari ayaw niyang magpaalalay dahil gusto daw niya masanay siyang mag-isa hanggang sa tuluyan siyang gumaling. Pati nga rin sa pagkain ayaw niya halos magpapasubo. Habang kumakain siya dyan, dumating yung nurse para painumin siya ng gamot pero dahil hindi pa nga siya nakakapag-almusal, iniwan na lang niya yung gamot at inumin na lang daw pagkatapos niyang kumain. Gusto niya palaging may saging tuwing kakain kaya pinagbalat ko na rin siya dyan at pagkatapos niyang kumain, pinainom ko na rin siya agad nitong mga gamot. Sabi ko sa kanya pagkatapos niyang kumain, wag muna agad siyang humiga kaya nag-upo-upo lang muna siya dyan at maya-maya lang dumating na nga yung bill namin dahil nga nag-request na yung doktor na i-release na siya at ito't nakatulala dahil sa bill. Nagbibiruan pa nga kami na paano kaya tayo makakalabas dito ay ang taas ng bintana dahil nasa 4th floor nga kami. Maya-maya ng konti bumalik yung nurse dito, dala-dala na yung mga papel, gano'n na rin yung mga reseta ng gamot na dapat bilihin kapag nga nakauwi na kami sa bahay. Tanghali na nga din dyan kaya pinakain ko na rin si Daddy nitong pananghalian at habang kumakain siya pinapaliwanag ko sa kanya itong mga bilin ng doktor sa kanya kapag nakauwi na kami. At ito nakabayad naman kami dahil pinadala naman ng amo ni Daddy yung pangbayad na kulang namin dito sa hospital kaya tinanggalan na rin siya ng dextrose dyan. Nag-request siya na uupo daw siya dito sa sopa dahil lugi daw siya simula nung nakumpine siya dito ay hindi daw siya nakaranas makaupo dyan. Diyos ko naman talaga to si Daddy. Nakaready na din tong mga gamit na iuwi namin at maya-maya dumating na rin yung ambulansya galing sa barangay namin na susundo nga sa amin dito sa hospital. Naakyat na nga lang yung stretcher ng ambulansya para daw hindi gaanong mahirapan si Daddy pero ayaw nga niyang sumakay dyan dahil pwede naman daw mag-wheelchair na lang siya. O diba pasaway din talaga. Pero nauunawaan ko naman siya na kaya ganon dahil ayaw lang din niya ng sobrang alaga dahil alam naman daw niya sa sarili na kahit pa paano ay kaya-kaya naman daw niyang kumilos. Nasa biyahe na kami niyan pa uwi pero nakiusap nga kami dun sa driver ng ambulansya na baka pwedeng dumaan na lang kami sa Mercury para bilhin tong mga reseta na gamot ni Daddy. Medyo hapon na rin naman kaming nakauwi kaya pinakain ko na rin siya at niready ko na rin tong mga gamot na iinumin niya. Yung mga resetang gamot sa kanya ng doktor pang isang buwan na at umabot nga ng 11,300 yung aming binili dun sa mga gamot kaya yan, binili na lang namin lahat para kahit papano sa loob ng isang buwan wala na gaano kaming iisipin. Pagkatapos kong pakainin at painumin ng gamot si Daddy, inasikaso ko naman tong i-display itong mga paninda namin dahil niligpit nga namin to nung nakumpine siya. Hindi namin alam kung kailan si Daddy pwede nang bumalik sa trabaho kaya malaking tulong tong tindahan namin para nga sa pang-araw-araw kung sakali. Mahihinto na rin ako sa pagtatrabaho dahil wala nga mag-aalaga kay Daddy pansamantala kaya ito yung tindahan na lang muna yung aasikasuhin ko. Dito lang kami matutulog sa baba sa may tindahan dahil bawal pa nga si Daddy dun sa taas ng bahay namin at mahihirapan siyang umakyat dun sa hagdan.